Ang bagong bisita ay walang iba kundi ang punong butler na si John Barrymore. Binati ni John si Vicar ng ngiti, ano't nagpapahayag na matagal na silang hindi nagkita. Kinumpirma ni Vicar ang pagbati, pinupuri ang butler sa kung gaano siya kaayos ngayon. Lumapit ang butler kay Vicar, nagbibiro habang nagtatanong kung talagang ganon ang iniisip niya. Sinabi niya rin na inakala niya nang magiging maayos si Vicar mula nang umalis ito sa pangunahing tirahan. Nagpahayag si Vicar ng kahinhinan, sinasabi na swerte lamang daw siya. Samantalang nasa tabi, obserbahan ni Secretary Chihuahua si punong butler John Barrymore ng may kakaibang paghanga. Kinilala niya ito bilang pinakamahusay na punong butler ng pamilyang Barrymore, na naglilingkod sa kilalang nakakatakot na pamilyang Baskerville sa loob ng 4 na henerasyon. Hindi niya maisip na nasa harap niya ang kanyang huwaran. Nasira ang pag-iisip ni Chihuahua nang biglang magtanong si Vicar sa punong butler kung ano ang dala nito sa kanilang lugar. Sumagot ang punong butler na pinuri ng patriarka ang progreso ni Vicar at inutos na bumalik siya sa pangunahing tirahan, tila labis na natutuwa rito. Hindi makapaniwala si Vicar na masaya si Hugo, at iniisip niya ang nakangiti nitong mukha na may pagdududa. Nakita ng patriarka ng angkan ng Baskerville, si Hugo, na nagbabasa ng isang artikulo na may pamagat na, ang pinakamamahal na katauhan ng mga maralita, Vicar. Nilalaman ng artikulo kung paano napanalunan ni Vicar ang maraming parangal, kabilang ang pinakatitiwalaan sa mga negosyante, pinakamamahal sa mga magsasaka, pinakapinagpapala ng mga bata at iskolar, at ang pinaka-target ng mga asasin. Pagkatapos ay tiningnan ni Hugo si Vicar at binanggit na ang mga Baskerville ay kilala lamang sa paggamit ng sandata at hindi sa kanilang utak. Gayunpaman, sa mga aksyon ni Vicar, maaari nilang baguhin ang imahe na iyon. Pinuri ni Hugo si Vicar, sinasabing mabuti ang kanyang ginawa. Si Vicar ay yumukod ng may kahinhinan at inilapat ang kanyang kamay sa dibdib, na sinasabi na ginawa lamang niya ang dapat niyang gawin. Gayunpaman, hindi niya maiwasang isipin kung ang mukha na ginagawa ni Hugo ay dapat bang masaya. Ipinaliwanag ni Hugo na dapat magbigay ng gantimpala at parusa ayon sa kalagayan. Pagkatapos, ipinaalam niya na si Vicar ang mag-aaral na papasok sa akademya ng taong iyon. Sa pagkarinig nito, nanatili si Vicar na tahimik at nag-isip sa kanyang sarili na ito ay inaasahan. Alam niya na ang akademiyang kanyang pupuntahan ay tinatawag na Colosso, na itinuturing na pinakamahusay na akademya sa imperyo. Ang akademya ay para sa mga anak ng aristokrasya at mga pamilyang royal at nangangailangan ng mga mag-aaral na manatili sa mga dormitoryo para sa pansariling seguridad. Nakita ito ni Vicar bilang isang pagkakataon upang lumakas habang iiwasan ang pansin ni Hugo. Habang nagpapatuloy si Hugo, binanggit niya na plano niyang magpadala ng ilan pa kasama si Vicar ngunit hindi pa niya napipili kung sino. Pagkatapos, tinanong niya si Vicar kung meron siyang mga kapatid na gusto niyang sumama. Sinabi ni Vicar na pinakamalapit siya kay Highborough, Middleborough, at Lowborough, na silang lahat ay itinuturing niya sa kanyang isip bilang mga potensyal na sandbag. Pumayag si Hugo sa desisyon ni Vicar at nag-alok na ipadala ang 3 kasama niya. Pagkatapos ay tinanong ni Hugo si Vicar kung naaalala pa niya ang plano na iniisip niya noong siya ay 8 taong gulang pa lamang. Hinala ni Vicar na tinutukoy ni Hugo ang plano na kanilang binuo noong joint training kasama ang mga morgue. Naalala ni Vicar na ang plano ay ipahiram ang mga mina ng ruby sa pamilyang morgue at gamitin ang mga ito upang puksain ang mga barbaro. Sa isang ngisi, pinatunayan ni Hugo na nagtagumpay ang plano. Nagtanong si Vicar para linawin ito, kung saan ipinaliwanag ni Hugo na ang mga morgue ay nagmungkahi ng isang joint raid at sila ay lubos na mapagpakumbaba tungkol dito. Nagmungkahi si Hugo na mag-inspeksyon si Vicar sa teritoryo bago pumasok sa akademya upang suriin kung ang mga batas na kanyang binago ay pinanatili. Idinagdag niya na ito ay magiging isang magandang karanasan para kay Vicar. Yumukod si Vicar sa pagsang-ayon at sinabing susundin niya ang utos ni Hugo. Sa madaling panahon, lumabas sina Vicar at Chihuahua mula sa mga gate, habang si Vicar ay naghahanda na para sa pag-alis. Nagpaalam si Chihuahua kay Vicar na may luha sa kanyang mga mata. Nilapitan niya si Vicar bilang deputy consul at pangako niyang gagawin ang kanyang makakaya sa administratibong gawain sa pagitan. Lumilingon si Vicar upang tingnan si Chihuahua at iniisip sa kanyang sarili na malapit na silang maghiwalay ng landas ng Secretary General. Habang naglalakbay si Vicar at ang kanyang grupo ng ilang layo mula sa lungsod, bigla na lamang tumawag si Vicar, na nag-uutos sa isang tao na ipakita ang sarili. Dumami ang mga lalaking nakadamit na itim na nagpakita mula sa mga tagong lugar sa likod ng grupo ni Vicar, kasama na ang isang taong lumitaw mismo sa tabi ni Vicar.
Humingi ng paumanhin si Vicar sa pagpapaantay sa lalaki, na ipinaliwanag na nais niyang maging maayos ang pag-alis. Tinanggal ng lalaki ang kanyang takip sa ulo, ipinakita ang kanyang sarili na galing sa Pitbull Order, at ang kanyang pangalan ay Staffordshire Baskerville. Itinatagumpay niya si Vicar na ligtas nilang may hahatid siya sa Morgues, Juvenile Fortress. Nagtanong si Vicar tungkol kay Uncle Boston Terrier at nalaman na ito ay nasa mabuting kalagayan, ngunit naging matigas ang kanyang paninindigan na isama si Vicar sa Pitbull Order matapos ang insidente ng pag-auction ng mga alipin. Gayunman, inamin ni Vicar sa kanyang sarili na nagiging hindi komportable siya sa kanyang tiyuhin. Dumating sina Vicar at Staffordshire sa isang lugar na may mga burol, kung saan nakita nila ang mga magsasaka na nagtatrabaho sa mga bukid. Nagtanong si Vicar kung ito ba ang rehiyon na ipinahiram nila sa mga morgue, at napansin niya na wala yatang sino mang lumalabag sa anumang batas. Sinabi ni Staffordshire na ang koponan ng mga emisaryo ay dapat sana'y ipinadala para sa inspeksyon ng teritoryo, ngunit alam ni Vicar na ang tunay na misyon nila ay upang puksain ang mga barbaro. Ipinabatid ni Staffordshire kay Vicar na ang pamilyang Morgue ay bumuo ng isang malaking grupo na binubuo ng 3 delegado, 30 miyembro ng mababang kapulungan ng parlamento, at mga 100 mga mago na hindi bahagi ng lehislatura. Napansin ni Vicar na mukhang seryoso ang mga Morgue sa usaping ito. Gayunpaman, iniisip niya sa kanyang sarili na ang mga Baskerville ay dinala lamang nila ang 100 mga kabalyero at siya mismo, isang miyembro ng mababang kapulungan ng parlamento, samantalang ang mga ilaytay ay nasa standby sa kabila ng hanay ng mga bundok. Naalala niya ang payo ni Hugo na hindi masama ang ideya na suriin ang pamumuhay ng mga barbaro. Habang nagpapatuloy si Vicar at si Staffordshire sa kanilang landas, madali nilang nakita ang isang kuta sa malayo. Nakapalibot sa kuta ang maraming patay na mga puno, at may mga bangkay na nakabitin sa kanilang mga sanga. Ipinaliwanag ni Vicar kay Staffordshire na marahil isang manggagamot ang naglakip nito at marahil ito ay isang mensahe sa mga barbaro mula sa mga morgue. Bumanggit si Staffordshire na nakakatakot ang babala, habang natagpuan ni Vicar ang kanyang sarili na nagbabalik tanaw kay Camas Morgue. Nagtaka siya kung gaano na ito kaganda mula noong huling sila'y nagkita. Habang papalapit sila sa pintuang daan ng kuta, 3 anyo ang lumitaw sa itaas nito, at isang boses ang nagutos na malaman kung sino sila. Tiningnan ni Vicar at Staffordshire ito nang may pagkamangha at nakita nila ang 3 magkakatulad na mga batang babae na nakatayo roon. Ang isa sa kanila ay nagdeklara na walang sino mang makakadaan ng walang kanilang pahintulot, habang ang dalawa ay inulit ang kanyang pahayag ng sabay-sabay. Nakilala ni Vicar ang 3 babae at napagtanto niya na sila ang 3 bulaklak ng mga morgue, ang mga kambal na sina High Sis, Middle Sis, at Low Sis. Kilalang-kilala ang kanilang reputasyon sa pagiging balisa, at sabay-sabay ding sinasabing ang kanilang kol-ulan ay umaabot sa langit. Ipakilala ni Vicar ang kanyang sarili bilang bahagi ng koponan ng mga emisaryo mula sa mga Baskerville, na nagpunta upang suriin ang teritoryo at mapabuti ang magkaibigan nilang relasyon. Inutusan niya na buksan ang mga pintuan ng kuta para sa kanila. Gayunpaman, tumanggi si High Sis at sinabi na kailangan niyang magulat sa taong nasa kapangyarihan bago sila makapasok. Nagmungkahi siya na marahil ay makakatanggap sila ng sagot tungkol dito bukas. Itinutok ni Vicar ang kanilang karapatan na hadlangan siya sa pagpasok sa sariling lupain, ngunit nagngingitian lamang ang 3 magkakatulad. Pinaalala siya ni High Sis tungkol sa batas sa pangangalaga sa nangungupahan at iniuyam siya dahil itinuturing niyang hamak sila dahil nagbabayad sila ng upa roon. Patuloy siyang inuyam, sinasabing ang batas sa pangangalaga sa nangungupahan ay gawa ng kanyang pamilya. Naramdaman ni Vicar ang sakit sa ulo at nagsimulang umilo ang kanyang kamay ng pulang liwanag habang lalong naiinis siya sa patuloy na mga tanong. Gayunpaman, nagawa niyang kontrolin ang kanyang galit at ipinaliwanag na binago niya ang batas upang payagan siyang palayasin ang mga nangungupahang ayaw niya. Muling ipinag-utos niya na buksan ang mga pintuan sa huling pagkakataon, at isang alon ng intensyong pampatay at pagnanasa sa dugo ay lumabas kay Vicar, na tuwirang nakatutok sa 3 bulaklak ng mga morgue, na nagdulot sa kanila na tumingin kay Vicar ng may takot. Sa gitna ng tensyon na ito, pumutok sa galit si Low Sis at nagtapon ng isang spell patungo kay Vicar. Sinabi niya na narinig niya na may isang baliw na bata ang umako sa pangangalaga ng lungsod ng mga mahihirap, ngunit sapat na silang nakipaglaban sa mga ganitong individual noon at alam na nila kung paano ito haharapin. Ang spell ay tumama malapit kay Vicar, na nagpangyaring ang kanyang kabayo ay tumalon sa isang tabi sa takot. Mula sa mataas na itaas ng pintuang daan, sumigaw si Low Sis sa grupo, na naguutos na hintayin at huwag pumasok sa lupa ng mga morgue nang walang pahintulot.
Iniinsulto niya sila, tinatawag na mangmang na mga espadang lalaki. Binyantaan pa niya sila na susubukin ang lakas ng pambato ng pamilyang Baskerville. Bilang tugon, nagsimulang humugat ng espada si Staffordshire at sinabi kay Vicar na hindi niya iniisip na maayos ang sitwasyon sa pamamagitan ng mga salita. Sumang-ayon si Vicar sa mga salita ni Staffordshire, na nagpapahiwatig na handa siya para sa laban. Habang sila'y magre-reaksyon, sumigaw ang isa sa mga kasapi ng grupo ni Vicar na ang mga babae ay hindi alam ang kanilang lugar. Tinatawag ang kanilang mga salita na walang katwiran. Sumang-ayon sa kanyang saloobin ang dalawang iba pa, na sinasabing walang katwiran ang kanilang mga salita. Narinig ni Vicar ang mga boses at iniisip na kanyang naririnig na ang mga boses na ito noon. Pagkatapos ay nagsalita ang tatlong magkakapatid, na sinasabi ni Highseas na ang mga kasapi ng grupo ay pawang mga alipin lamang. Si Middleseas naman ay nagtatanong kung iniisip ba ng mga ito na mas mataas ang kanilang ranggo kaysa sa kanila. At si Lowseas naman ay sinasabing hindi pa nila alam ang kanilang lugar. Lumapit ang tatlong kasapi ng grupo ni Vicar upang harapin ang tatlong bulaklak ng mga morgue. Itinanggi ang kanilang mga akusasyon sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasabi ng, "Hindi kami." Tinanggal ng tatlong kasapi ang kanilang mga hood upang ipakita ang kanilang mga mukha, at sila'y walang iba kundi ang tatlong magkakapatid na Baskerville, si Highborough, Middleborough, at Lowborough. Nagtayo sila ng may tiwala at itinuro si Vicar habang nagdeklara ng sabay-sabay na siya ang simbolo ng Baskerville. Ngumiti ang tatlong magkakapatid at lumingon kay Vicar habang sinasabi na, "Iwan mo na ito sa amin," na nagsisiguro na haharapin nila ang sitwasyon. Sa pagkapakinggan ng kanilang mga salita, gumawa si Vicar ng isang kakaibang ekspresyon at sumigaw na ang kanyang pagkairita ay lumaki sa lakas ng dalawa. At dito nagtatapos ang ika-15 parte. Like, share and subscribe para updated kayo sa part 16 ng ating video.